Ayan, sa magpalang umaga sa atin mga ka-sunrise. So for today's video, ayan, gagawin po natin ng part 2 yung ating Amihan serye. So dahil day 5 na po ng Amihan serye po natin, at yung ating panahon guys is laging makulimlim dito sa amin. Ayan. So i-share ko po sa inyo yung ating off-grid system. Para sa mga gumagamit po ng gel type lead acid batteries, kasi ayan po yung ating battery, no? Ang aking battery guys is gel type 50% DOD, depth of discharge. As you can see, nakaupo yung ating isang wattmeter doon mga ka-sunrise. Ang reading ng mga sunrise is 12.0. Yung setup po pala natin ito mga ka-sunrise is 120 watts na solar panel na Bosca. Ayan, so hindi siya sponsor. Tapos yung ating battery guys is 55 ampere hour. Ayan. 3DC na battery. Ayan o. 55 ampere hour. Tapos guys is ang kanyang reading is 12.0 sa ating LVD. Sa percentage ng ating battery capacity voltage natin is 57%, yung laman pa ng ating battery. Pero naka-cut off na po siya. Para wag pong masira yung ating battery, no? Wag ma-overdrain kasi yun po yung kinakasira ng battery. So, tapos guys, ito itatanggalin ko. Ikakabit ko sa nagpapaayos po sa atin, no? Na customer po natin, lalagyan po natin ito para magkaroon ng cut off yung AC connection nila kasi yung kanilang inverter, toroidal inverter nila is nasira. So ngayon is pinaltan nila, bumili silang bago. Tapos papalitan natin, tapos lalagyan na lang natin ito, no? Kasi dati wala nito, walang nagka-cut off. So pagka makulimlim, ayan, so nagkakaroon rin ng problema yung harvest. So mababa yung level ng battery, hindi po nila napapaabot ng 24/7 at nangyayari is na lulobot yung battery hanggang nag-force shutdown. So pag laging nagpo-force shutdown yung ating inverter, is possible na may masirang mga electronic device. Ayan. So kaya kakabitan natin ito, tapos isi-set na lang po natin yung parameters ng kanilang system para mag 24/7 yung inverter na always on, pero yung 220 nila guys is ika-cut off po natin para at least idle consumption na lang ng inverter yung gumagana na continuous on siya, pero naka-cut off yung AC side. Ayan, kasi kakabitan natin ng solid state relay mga ka-sunrise. Ayan, so mamaya samahan niyo po ako dyan mga ka-sunrise. Ayan mga ka-sunrise, pakita po natin sa inyo, no, yung function ng ating LVD at ng ating solid state relay, no. Yung ating solid state relay guys, DA, DC to AC. Ang ika-cut off po nito is 220, so gawan po natin ng demo. Mga ka-sunrise, ito na po yung ating DC pan. Ayan, so isasaksak po natin or ito po natin siya i-plug. Ayan. So ino number 3 po natin para mababa po yung level ng ating battery. Pero as you can see, gumagana pa rin. Ayan, kaya pa rin yung ating system. 60%. Ayan, tapos ayaw po bumaba ng ating LVD. Ayan, ayaw niya mag-cut off. So ngayon guys, isbuksan po natin yung TV. Ayan, mag-UPS po tayo. Ayan, para mababa lang yung level ng ating battery. Ayan. Tapos, saksak po natin yung ating TV at TV Plus. Ayan. So, continuous na makulimlim yung mga ka-sunrise, no? Ayan. So, wait lang mga ka-sunrise. Ayan, may power na kasi meron tayong ayan. Ayan, 57% na po doon. Ayun, nag-shutdown na yung ating electric fan. Nag-cut off na, pero yung ating TV is okay pa rin at yung ating DC fan. Ayan.
Tapos yung ating percentage ng ating battery, ayan, 59%. Pero guys, to is nag-cut off na, no? Ayan, patay na natin yung UPS. Ayan. Ayan, off na yung ating UPS. Ayan, nag-cut off na po yung ating AC connection po natin, no? Yung AC load po natin, as you can see, wala na yung supply ng ating SSR, solid state relay. Tapos, continuous on pa rin yung ating inverter. So, dapat sa SNADI is always continuous on. So, isiset na lang natin sa kung anong magandang parameters para umabot ng inverter ng 24/7 na hindi na nila kailangan i-off para wag masira yung kanilang SNADI inverter. Ayan, so mamaya samahan niyo po ako. Gagawin natin ng part 2 tong video na to at ikakabit natin to. So, tatanggalin ko muna to para sa aking customer, mga ka-Sunrise.